pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Angelica kay AJ Rabal in criminal case under Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. What's up mga tol? AJ Rabal, Angelica, Asi Acosta, Ayana Misola at marami pang iba na mga bagong sexy star ngayon ng Viva Max. Sinampahan ng kasong kriminal ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas o KIS-MBPI. Talaga namang pinapapila na at gumagalaw na nga ng gusto at pinanindigan na ng KIS-MBPI o kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas ang pagsampa ng kaso ng ilang mga social media influencers o mga celebrities na mga nagpapakita ng hindi kaaya-ayang mga litrato at video o mga kalaswahan na ginagawa na ngang content at in-upload sa kanilang mga social media platform, lalong-lalo na nga pagdating sa Facebook. Dahil nga rito ay ilan nga sa mga Viva Max sexy stars o mga celebrities na kabilang nga dito si AJ Rabal, Angelica, Asi Acosta, Ayana Misola at marami pang iba ang sinampahan na nga ng kasong kriminal ng KIS-MBPI o kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na kung saan nga ipinangungunahan ito ni Attorney Mark Tolentino na kung maalala nga ninyo mga tol na sila rin ang grupong nagsampa ng kasong kriminal kina Vice Ganda at ang kapartner nitong si Ayon Perez at ganun din si Tony Fowler. Sa pangunguna nga ni Attorney Mark Tolentino ng KIS-MBPI ay may basihan daw umano sila sa paghain ng mga criminal case kontra sa Viva Max na di umano ay lumabag nga ang mga ito sa Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime law. Santa Claus is coming to town. So ito yung ginagawa natin. Pinanindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters na we are the watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. So hindi lang tayo nag-file nung kumakain ng ice cream, nung nagpapakita ng sex toy, but also we file also sa mga sexy actress ng Viva Max. But actually, hindi natin final dahil sa Viva Max application, but pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Maririnig nga natin sa naging paliwanag ni Attorney Mark Tolentino na di umano ipinost nila ito sa kanilang mga verified personal social media account. Ang mga hindi kaaya-ayang panoorin ng mga kabataan, lalong-lalo na sa kanilang nagiging pelikula na ina-upload nga nilang mga trailer nito. At hindi nga raw ito nakapost sa Viva Max account ang mga hindi kaaya-ayang video. At dahil nga rin nakabukas sa publiko ang bawat personal account ng mga celebrities na nasama sa mga sinampahang kasong kriminal ng KIS-MBPI na posibleng mapanood nga ito ng mga kabataan na siyang dahilan din upang sampahan nga ng kaso ang mga celebrities na ito at mga sexy stars ng Viva Max. Coming to town. So ito yung ginagawa natin. Pinanindigan ng kapisanan ng mga social media broadcasters na we are the watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. So hindi lang tayo nag-file nung kumakain ng ice cream, nung nagpapakita ng sex toy, but also we file also sa mga sexy actress ng Viva Max. But actually, hindi natin final dahil sa Viva Max application, but pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Ang una natin pinailan si Miss Angelica. Ito yung first, but actually next week we will file also a same criminal case under Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime kay AJ Rabal, kay Miss Misola, and si Asi, I forgot the family name, Asi Acosta. So yung apat na A na mga A-listers. So we will file hindi dahil sa Viva Max application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila. Actually, hindi natin final dahil sa Viva Max application, but pinost nila sa personal verified Facebook page nila. Ang una natin pinailan si Miss Angelica.
today yung first, but actually next week we will file also a same criminal case under Article 201 of the revised penal code in relation to cybercrime kay AJ Rabal, kay Miss Lisola, and si Asi, I forgot na pangalan, Asi Acosta. So yung apat na A na mga A-listers, so we will file hindi dahil sa Viva Max application, but dahil sila mismo ang nag-post ng mga sex scene sa personal verified page nila sa Facebook. Sir, ilan? Ito 6 counts to. So per count is 20 years plus at least mga 200,000 pesos penalty. So more or less, kung idagdag mo lahat, 120 years yan. But I think there is a provision of the revised penal code. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!